Ngayon no, dumako tayo kay Vice Presidente. Total naman po umpisa na natin si Vice Presidente eh. O dito muna tayo. Kayo bakit nyo kasi bakit nyo sinasabihan ng Vice Presidente na pro-China siya? Ito si Atty. Claire Castro, bakit mo kasi sinabihan na pro-China ang mga Duterte? Halatang halata naman. Halatang halata naman, di ba? Umaalma pa. Ginger cat. Kasulid, kabayan. Di ba? Sabi ni Inday Sara Duterte. Ito ho, tingin ko, sagot to ni Inday Sara Duterte doon po kay Atty. Claire Castro. Na yung mga Duterte na yan, mga pro-China yan. Di ba, Chai Chair? At Queen Lioness? Sinong pro-China? Ako? Nagagalit ata. Mga bossing. Samantalang po, mga kababayan, yung mga pahayag ng ating Vice Presidente, lalong-lalo na ho yung pagtindig na lang po patungkol doon sa West Philippine Sea. Di ba? Hindi makapagsalita, hindi makapagsabi kung kanino man lang panig. Bilang Pilipino, bilang kapwa natin Pilipino. Yung paano ba namang magsalita na sa atin ang West Philippine Sea? Kagaya at least nung mga senador na kahit alam natin plastic lang ho merong nakasulat dito. Atin ang West Philippine Sea tapos pumunta doon sa PBA. Di ba? Kahit man lang ganun. Pero hindi ginawa ni Inday Sara Duterte yun Sabi nga ni Pulong na gustong maging Beer House of Representative, Beer House Speaker. Hindi trabaho ng Vice Presidente ang magsalita, magkomento patungkol sa West Philippine Sea. Pinagtanggol nga ho. Doon pa lang ho, mga kababayan ramdam na ng mga Pilipino na maka-China sila. Bakit ho? Hindi sila makapagsalita na sa atin ang West Philippine Sea? Baka magalit si Xi Jinping na matagal na inalagaan ng tatay niya. Nung panahon nang sila ay nanunungkulan, nung panahon na sila po ang presidente. At pagkatapos mga kababayan, ano nangyari? Sabi ni Larry Gadon. Kaya si Duterte kaya pumunta ng Hong Kong yan kasi hihingi ng asylum kay Xi Jinping. Aray ko po. Biruin mo, sa loob ng iyong panunungkulan, 6 na taon, bigla na lang tinanggihan sa asylum. Di ho ba? Doon na lang ho, mga kababayan. Hindi makapagsalita ang Vice Presidente. Napanig siya sa Pilipinas. Nung panahon ho na yun, Nung panahon ho na yun. Sino makakapagsabi sa akin na ang Vice Presidente ay sumagot o nagbigay ng komento nung panahon na yun? Wala, di ba? Wala. As in, kahit magkapit-pita ng itlog, hindi sila magkukomento. Hindi din sila makapagkomento na pro-China sila nung panahon na yon. Nung panahon ho na yon pakinggan nyo. Kasi dinidiin ko nung panahon na yon. Kasi iba na naratibo nila Nung panahon na yon, hindi din sila makapagsalita na pro-China o pro-Pilipinas sila. Bakit po? Pag pro-Pilipinas sila, baka magalit si Xi Jinping. Pag pro-China sila, baka magalit yung taong bayan at hindi maihalal sa 2028 election. Di po ba? Wala. So ngayon, sabi ng Vice Presidente, sinong pro-China? Ako? Hindi nila dapat nila ako pinapasagot kung pro-China ako. Matagal na nilang narrative na pro-China ako. Kasi nga, sa nakikita ho sa kanila, mga bossing, I am not pro any country at all. Iba na, di ba? Medyo ngayon nakakapagsalita na po ang ating Vice Presidente. At sa kasamaang palad, parang nasisisi pa ang Pangulong Bongbong Marcos dahil doon sa arbitral ruling ho, mga bossing, doon sa UNCLOS. Parang gustong palabasin ng Vice Presidente na hindi kasi ipinapamukha ni Marcos yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS Samantalang ho, nung tatay niya ang nakaupo, 2016, pagkakaupo ng tatay niya, 2016 din po, pagkakapanalo natin sa UNCLOS, wala. Tinungangaan lang ng dating Pangulo yung karapatan natin
sa West Philippine Sea. Na kung sana ho, ibinalandra niya pagkalabas yon, eh di sana ho mga bossing, wala tayong hinaharap na nakakapalan ng muka ng China. Nagkakapal ho ng muka ang China ngayon mga bossing dahil ho, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, eh sunod-sunuran tayo sa kanila. 'Di ba? Sunod-sunuran ho tayo sa kanila. Chuchu lang tayo ng China dati. Binanggit pa nga ni Roque, kasi kayo pinapangalandakan ninyo. Pinapangalandakan ninyo na gagawin o kukumpunihin ninyo yung BRP Sierra Madre. Napagalitan pa si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang nung panahon daw ho nila, mga kababayan, ginagawa nila ng paraan. Or kaya, ano ba sabi nila? Dinidiskartehan namin yan. Ano po ibig sabihin ng discarding sinasabi ni Roque? Patago nilang ipinapasok yung mga kagamitan, yung mga materyales para kumpunihin yung BRP Sierra Madre. Tapos sasabihin nila, malakas sila. Weak ang ating Pangulo. Di ba, Sir Archie Beroya? At OFW Adventure? Ganun ang gagawin nila. Pero yung pagtatago ho, mga kababayan, nung gagawin mo, doon sa mismong barko mo, na nakalagak doon sa mismong teritoryo mo, yun ang kaduwagan. Natatakot. O baka, kala ko ba may usapan na tayo, ganito, ganyan, bakit ngayon kinukumpuni mo yan, Duterte? Itago pa ilalim. Di po ba? Ngayon ho, mga kababayan, nakakapagsalita na po sila, no? Nung mga, yung arbitral ruling, ang pansin ko ho dito, mga bossing, totoo yung sinabi ni Atty. Larry Gadon na humihingi ng asylum ang dating Pangulo, no, kaya pumunta sa Hong Kong. Ngayon, hindi napagbigyan, pinauwi, pinabalik. Kaya ngayon, open na ulit sila na magsalita about sa China. Diba? Nung una ho, nung bago yung asylum na hinihingi na sinabi ni Larry Gadon, hindi nyo ho mapagsasalita itong mga to patungkol sa China. Ngayon, paramdam na nila na hindi sila kampi. Kasi tatampo yung mga yan kay si Jinping. Di ba? Biruin nyo, ang tagal-tagal kayong inalagaan, ang tagal-tagal kayong sinusunod ng tatay ko. Tapos ngayon, wala na. Di nyo na kami pinansin. Ihingi ng asylum yung tatay ko. Magtatampo yung mga yan. Di ba? Kaya pahapyaw-hapyaw, lumalabas at nakakapagsalita na po na hindi sila pro-China. Ikaw ba naman Di ba? Ikaw ba naman, inaalagaan mo tapos kakagating ka? Ano gagawin mo nun? Magtatampo ka na nun. Di ba?